I'm not going in there looking for a knockout, but I go in there with bad intentions. Ang final press conference ng laban ni Manny Pacquiao at ni Mario Barrios na ginanap ngayong July 16, 2025 sa Las Vegas, America, July 17 naman Pilipinas time, ay hindi lamang isa sa mga inaabangang kaganapan sa mundo ng boxing, kundi isa ring patunay ng pagkakaibang henerasyon, prinsipyo at pag-uugali ng dalawang mandirigma sa isang entablado. Mario Barrios will be victorious July 19th. Sa press con na iyon, muling nakita ng mundo ang alab ni Pacquiao at ang kumpiyansa ng batang si Barrios, dalawang panig na parehong may pangarap, ngunit magkaiba ang paraan ng pagpapahayag. Sa simula pa lamang ng palitan ng mga salita, agad nang umingay ang lugar ng magbitaw ng matapang na pahayag. Itong si Mario Barrios, sa kanyang tono at postura, malinaw ang kanyang intensyon. Bigyan si Pacquiao ng tinatawag niyang rude awakening o isang matinding gising na hindi na raw para sa kanya ang pagbabalik sa ring. At ayon kay Barrios, bagamat may respeto siya sa mga nagawa ni Pacquiao sa nakaraan, pero hindi sapat ito upang manaig sa kasalukuyan. Sa kanyang paningin, ang edad at pagka-inaktibo ni Pacquiao ay magiging dahilan ng kanyang pagbagsak sa laban. Ngunit, ang sagot naman ni Pacquiao ay matalas, diretso at may bigat. Sa halip na magpakita ng tensyon, nananatiling kalmado ang pambansang kamao. Muli niyang pinamalas ang kanyang karaniwang disiplina at pagpapakumbaba. Ngunit, sa puntong binitawan niya ang mga salitang, "I will hurt you," lumitaw ang dating anyo na isang matapang na mandirigma. Hindi iyon banta, kundi paalala na sa kabila ng kanyang edad, bitbit pa rin niya ang puso at isip na isang lehitimong boksingero. Makikita sa press conference, hindi lamang ito paghaharap ng dalawang boksingero, kundi ang dalawang filosofiya sa buhay. Si Barrios, na batid ang kanyang kabataan, ay agresibo at determinado, habang itong si Pacquiao naman, na binuo ng panahon, disiplina at pananampalataya, ay nananatiling tiwala sa kanyang kakayahan, hindi dahil sa ingay kundi sa gawa. Ang laban ng karanasan at panibagong lakas. Ang isa sa mga mahalagang tema sa press conference ay ang pagkakaiba ng pananaw tungkol sa preparedness. Si Barrios mga kwento ay lantad na nagsabing tinatrato niya ang laban na ito na parabang lumalaban siya sa prime version ng Manny Pacquiao. Anya, kahit matanda na ang dating world champion, hindi pa rin ito dapat maliitin. Sa kabila ng kanyang matitinding payag, ramdam din ang taktikal na respeto niya sa kagalingan ni Pacquiao. Isa itong senyales na bagamat tila kumpiyansa siya sa sarili, pero hindi niya pinapalampas ang posibilidad na siya ay pwedeng masilat. Samantala, si Pacquiao mga kakwento ay hindi nagpapadala sa hype. Bagkus, binigyang din niya na hindi lamang pisikal na lakas ang puhunan sa laban. Anya, boxing is not only about power, it's about timing, heart and mind. Isa itong matinding paalala na maraming boksingero na mas bata at mas malakas sa kanya ang bumagsak sa mismong talino at karanasang bitbit niya. Para kay Pacquiao, hindi ito laban lang para sa titulo. Ito ay simbolo ng pagpapatuloy ng kanyang pangarap at pagbibigay inspirasyon sa mga tao, lalo na sa mga Pilipino, na ang edad ay hindi hadlang sa tagumpay. Isang malagang sandali rin sa press conference ang pagbanggit ni Pacquiao ng kanyang forever young mentality. Bagamat literal na 46 anyos na siya, pinaniniwalaan niyang mas malaga ang estado ng puso at isip kaysa sa numero ng kanyang birth certificate. Dito na ipamalas ang kanyang paninindigan na kahit ilang dekada na siya sa ring, nandoon pa rin ang apoy, ang determinasyon at higit sa lahat, ang pagmamahal sa sport na minsan ay naging daan upang makatulong sa kanyang bayan. Sa pagtatapos ng press conference, parehong ang mga boksingero ay umalis sa entablado na may bitbit na mensahe. Si Mario Barrios ay nagnanais na patunayan niya ang kinabukasan ng welterweight division, habang si Manny Pacquiao naman ay patuloy na naglalakad sa landas ang kanyang Never Say Die legacy. Ang laban nila ay higit pa sa titulo. Ito ay laban ng panahon, ang kabataan at ng karanasan, ng yabang at ang paninindigan, ng katawang bata pa laban sa pusong hindi tumatanda. Sa darating na laban, malalaman ng buong mundo kung sino nga ba ang mananaig. Ngunit sa kanilang palitan sa salita sa final press conference pa lamang, isang bagay na ang tiyak, ang laban hindi lang sa ring, kundi sa isip, sa prinsipyo at sa puso ng bawat mandirigma.
Mga kakwento, itong si David Picasso ay humingi ng diskarte kung paano talunin niya itong si Naoya Inoue kay Pac-Man. At ang sagot naman ni Manny ay footwork. Kung meron kang maganda na footwork ay kaya mong sundan, iwasan at atakihin si Inoue sa laban. Itong si Picasso na kasi mga kwento, ang target ng monster sa darating na buwan ng Disyembre pagkatapos sa iligpit ni Inoue itong si Morjan Akmadalib yung darating na Setyembre. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Mario Rivera, kay kakwentong Rodel Castillo Vlog, kay kakwentong Ildefonso Elizaga, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.